Magandang oras mga kababayan, mga card lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung nangyayaring pagsalakay ng Philippine Army sa Occidental Mindoro sa Abra de Ilog kung saan ay maraming estudyante pala na bagong recruit ang nadamay. Bagong recruit ng mga NPA dinala sa bundok at nagkaroon sila doon ng parang kasayahan, mga sayawan, kantahan, programa pizza ono ng January, New Year na New Year at kinanyon ng Armed Forces. Kaya maraming nagsabi na overkill, bakit naman kinanyon at binumba? Mga karamihan doon ay estudyante, wala pang mga armas yan at kukunti lang ang may armas. Kaya medyo hindi proportionate yung ginamit na puwersa. Okay, so para sa karagdagang balita, atin na panoorin ang video courtesy ng 24 Oras. Buwan na kahapon ng Philippine Army ang isang Filipino-American na iniulat na nawala noong January 1 matapos maipit sa engkwentro ng militar at ng New People's Army sa Occidental Mindoro. Pero ang isang grupo may hinala na staged ang video ng militar at pag-recover sa pagligtas nila sa babae. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tao. Okay, we're here. Anong pangalan mo? What's your name? Sa Chantal. videong inilabas ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army, makikita kung paano umano nila natagpuan kahapon ang Filipino-American na si Okay, so Chantal bakit Anicoche. nasabi ng ibang grupo ng netizens na scripted or staged yung video ng Armed Forces? Kasi bakit nag-English yung may dala ng kamera? At ang layo-layo pa, nag-English na siya. Alam ba niya na yun yung Amerikana? Di ba? Bakit alam nila na Amerikana yung nasa hukay, nasa butas, hindi pa nga nakita yung itsura eh. Tapos pangalawa, bakit may dala sila na tsinilas? Di ba? Kung ikaw army, magdadala ka ba ng tsinilas? At mayroong kagad pagkain na pinakain nila. Di ba? Kaya masasabi mo na scripted na siya at ayon sa mga netizens, matagal na daw na nahuli yun at hindi lang nilabas ng mga army. At dahil sa American citizens ito, ay kailangan ilabas talaga nila yan kasi hanapin yan ng Amerika at malalagot tayo diyan, mananagot. Okay, so ito na yung ano. O bakit? Ito nga, handang-handa na yung chinilas tsaka tsokolate. Ito. Chantal in the picture. Chantal in the picture. Ayon sa tagapagsalita ng 2nd Infantry Division of Philippine Army, natagpuan si Anicoche hindi kalayuan sa lugar ng engkwentro. She's a person of interest, so we Nako, brought her person of here. interest daw. Anong ikakaso mo dyan eh? Bagong recruit lang yan eh. At wala namang armas yan. Kaya dapat yan ay pauwiin kasi naligaw lang ng landas yan. At na-recruit lang yan ng mga matatamis na dila. Kaya walang dapat ikaso dyan. Mga murang isip pa yan eh. Hindi pa hinog yung pag-iisip niyan at saka wala namang hindi pa yan full-fledged na NPA. Kaya dapat walang kaso. Pauwiin sa Amerika para walang sabit ang armed forces. Baka may mangyari pa dyan eh. Okay, so ito pakinggan natin yung sinabi ng netizens. Filing of cases. Pero ang human rights group na Karapatan, may dudang mas maaga pang natagpuan ng AFP at dalaga. Kaya raw dapat Tama. na i-release na ito ng militar. Tingin po namin staged yung ginawang video ng incident ng recovery ni Chantal Anicoche kahapon. Dahil sa ingay ng call para ilitaw si Chantal Anicoche, even reaching the authorities sa US government, dahil US citizen si Chantal na pilitan na gawin yan ng ating Okay, parang mga nasa may, armed forces. parang may tama yung sinabi ng yung nagsasabi. So ito yung video ng
yung actual video ng Armed Forces, makikita natin dito ang dami-daming backpack ng mga estudyante. Oh. Na ang paratang ng NPA Ito. na sumobra ang militar sa operasyon. Wala rin umano silang Ayan, binombang daming bahay backpack, oh. ng mga sibilyan sa lugar. Nagkalat lang yung mga backpack. Ayan o. Grabe ang dami. Ilang backpack ba yan o? Siguro nasa ano yan eh. Nasa 40. 40 ka estudyante yan eh. Kaya kung bombahin mo yung ganyang kadami na maraming mga inosente pa, hindi pa naman yun mga rebelde, ay parang ano nga siya, parang may ano eh, parang may mali siya. At hindi lang mali, tama yung sabi nila na overkill. Kasi wala namang kanyon, walang mga basuka yun eh. Dito sa picture sa bandang dulo, makikita natin mayroong 7 lamang na may dala ng mga armas. Kontra sa isang batalyon ng army at mayroong pang howitzers, mga basuka, kaya na overkill. At takbuhan na, hindi na nila nadampot yung kanilang bag. Takbuhan na sila kaagad. Kawawa naman yung mga estudyante, no? Kasi hindi pa naman yun talaga rebelde. Yun ay pwedeng magbago pa yun. Na-recruit lang yun, naloko lang, na brainwash. Kaya mali, pwede naman i-snipe lang eh. I-snipe lang yung may mga dalang armas at wag isama yung mga estudyante. Meron ding ano eh, parang mali sa sa protocol diyan na operation. Kasi meeting pala eh. Ito pala yung anniversary ng NPA, December 26. At marami silang recruit at meron silang programa sa bundok. Tapos kinanyon, ako, yung tinatamaan ay hindi talaga yun mga ano. Kukunti lang ang doon, hardcore members ng NPA. Hindi tayo nagsaside sa NPA, ha? Doon ako nagsaside sa mga estudyante. Sa mga NPA, hindi tayo nagsaside dyan kasi ano yan ang China eh. Ang China ay kalaban ko talaga yan. At ang prinsipyo ng communism, kalaban ko rin yan. Ayoko niyan. Kaya sa mga nagbalak na sumali diyan sa NPA, ay wag na sa mga estudyante dahil ang nasa likod niyan ay mga inchik. Sila si Jinping. Inaagaw ang Pilipinas. Ang China nga naghihirap eh. Hindi magandang mamuno ang komunista, naghihirap ang China ngayon. Tapos Pilipinas pa kaya ang matulungan nila dahil sa idealismo na ganyan na komunista. Galing China yan eh. At galing Russia. Kaya wag kayong maniwala dyan. Kalukuhan yan. Mga kabataan. Ay wag na kayong sumama dyan sa bundok pagka mabumba pa kayo eh. Kawawa yung mga magulang nyo. Pinagpaaral kayo. Tapos sumama kayo sa mga aktivista. Ito talaga mangyayari sa inyo. Okay, patuloy tayo sa video. Atin ito. Ito yung video ng 203rd Infantry Battalion. Estudyante ng isang universidad sa Maynila ang babae, batay sa nakuhang student ID. Isa lang ito sa mga nakuhang ID at ATM cards sa lugar ng mga Ayan, kabataang yung sumasailalim namatay pala, umano galing sa pa ng training Maynila. ng NPA sa At iyak kabundukan. ng iyak ang kanyang nanay. Nasa abroad ang nanay. Hindi alam ng nanay. Nasa bundok na. Sumasali na sa rebelde. At tinitraining na sila. Grabe. Kawawa yung mga magulang. Kumpleto naman sana ng allowance nyo. Bakit sumasama pa dun sa bundok? Wala naman talagang magandang maibibigay yan dahil nga kahit ang China ay hindi nakapagbigay ng magandang buhay sa kanyang mamamayan. Tapos naniniwala pa tayo sa prinsipyo ng komunista. Ang China nga, hindi na yan magiging communist country. Pagkatapos ng World War III, magiging democratic country na yan. Tapos kayo diyan sa bundok, nagipaglaban pa kayo para kay Xi Jinping. Kalukuhan yan. Pinaglalaban nyo ang kalaban ng Pilipinas eh. Ang China, inaagaw na ang Pilipinas, tapos doon pa kayo kumampi sa komunistang Chinese.
Kawawa naman ang mga magulang nyo. Naku, huwag kayong maniniwala dyan. Okay, so shortcut na tayo. Dito na tayo sa bago pala nangyayari ito, ang pambubumba ay merong party na ginagawa sa bundok. Nagpa-party sila dahil anniversary nga ng NPA noong December 26. So meron tayong video clip dito, ito. Nagsayawan sila dahil anniversary nga. So ito, nakita nyo, itong maputi, maganda yan. Itong murina, maganda yan. Murina lang, matangkad, balingkinita ng pangatawan. Kaya yan yung mga itsura ng mga Amasuna. Magaganda yung mga Amasuna eh. Kasi ang nire-recruit din itong mga NPA ay magagandang estudyanteng babae. Ang kanilang estilo ay ginagalit nilang isipan eh. Inaano nila ang isipan ng mga estudyante. Nilalagyan nila ng galit yung damdamin at isip. At sasabihin nila na ang gobyerno ay pinapahirapan ang mga Pilipino, ganito, ganon ang gobyerno. At kapag nagalit na yung estudyante, ay sasama na sa kanila sa bundok para kunwari makipaglaban sa gobyerno, para baguhin ang gobyerno. E kung manalo naman ng NPA, anong mangyari? China na tayo, di ba? Komunista na. Parte na tayo ng China. Ano ba namang maibigay na kagandahan ng China sa Pilipino? Wala. Walang-wala. Doon nga sa China, naghihirap na sila eh. Pilipinas pa kaya? Kalukuhan. So ito, sayawan sila oh. Ayan oh, bilangin nyo nga, ilan lang ang may armas dyan. Okay, balikan natin ang picture ha. Ilan lang bang may armas dito? So dito sa harapan, merong 2, sa likod, merong 5. Meron pa sa likod, 3. So 8, mga 8 lang ang may armas eh. 8 lang. Okay, so yan nga yung mga gamit ng estudyante. Gamit. Okay, punta tayo sa itsura ni Chantal bago ito mahuli. So ito yan, no? Before, maganda kasi ito kasi half American ito eh. Ayan, no? So, may pisngi pa siya, mataba pa dito sa baba. Pagdating sa itaas, payat na, kulang ng kain. Ibig sabihin, matagal na to sa bundok. Ayan, no? Payat na siya. Kaya kawawa. Ako'y naawa sa mga nalukong mga estudyante. Pero sa NPA, hindi ako naawa doon. Dahil kalaban nga yan ng demokrasya. Kaya ako'y medyo naano sa mga ang dami-dami. Sigurado maraming sugatan doon. Isa nga lang yung iniwan na patay. Pero yung mga sugatan, dinala nila yon, tinakbo nila at ginamot. Kaya kawawa. Ang mga magulang niyan ay naghihirap sa pagtrabaho para pag-aralin yung mga estudyante na yan, tapos nire-recruit nitong mga NPA at dinala sa bundok, tinitraining, brainwash na kunwari kalaban nila ang gobyerno dahil ganito ang gobyerno. Maling-mali. Kasi saan ba nanggaling yung komunismo na yan? Sa China. Ang China kalaban natin yan eh. Inaagaw ng Pilipinas. Kaya maling-mali. Wala na, hindi na uso yung komunismo na yan. Kasi alam na natin ang bituka ng China. Alam natin ng China kung ano ang estilo nila. So kung magiging komunista ang Pilipinas, parang China na tayo. So anong mangyari, di ba? Lahat ng pinagpaguran natin mapunta sa gobyerno kapag komunista na tayo. So mali pa rin yan. Alright, pag-i-comment sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-art lovers, sa inyong masasabi tungkol dito sa sinabing overkilled na pag-atake ng armed forces sa grupo ng mga nagpa-party na mga estudyante sa bundok
at mga bagong recruit. Okay, so ako magpaalam na. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.